Welcome to Stellar Newsio. Your news YouTube News Hub. Stellar News PH, your YouTube news channel. Subscribe now. Dito sa Stellar Network ay siguradong updated ka sa showbiz news at iba pa. Kaya kung first time mo dito ay mag-subscribe ka na. Matapos ang isang dekadang pagbibigay ng saya at inspirasyon sa mga manonood, ang cooking and lifestyle show ni Carmina Villaruel na Sarap, Diba? Ay nakatakda ng magtapos. Ang nasabing programa, na umere sa GV Network ng halos 10 taon, ay naging bahagi na ng maraming tahanan, kung saan ipinapakita ni Carmina kasama ang kanyang pamilya ang mga masarap na pagkain, heartwarming na kwento, at entertaining na segments. Sa bawat episode ng Sarap, Diba? Naging tampok hindi lamang ang pagluluto ng iba't ibang masasarap na putahe, kundi pati na rin ang mga fun bonding moments ng Villaruel Legaspi family. Si Carmina, kasama ang kanyang asawang si Zoren Legaspi at ang kanilang kambal na anak na sina Mavi at Cassie. Ang show ay hindi lamang tungkol sa masasarap na pagkain, kundi sa pagpapakita ng importansya ng pamilya, pagmamahalan at samahan. Sa loob ng 10 taon, ang Sarap, Diba? Ay naging paborito ng maraming Pinoy na sumusubaybay tuwing Sabado upang makakuha ng mga bagong resep, tips sa pagluluto, at inspirasyon mula sa mga bisita at celebrity guest ng programa. Ang natural na chemistry ng Villaruel Legaspi family ay nagbigay ng dagdag na saya at warmth sa bawat episode, dahilan upang ang show ay maging isang go-to program para sa mga naghahanap ng light at masayang palabas. Ngunit tulad ng lahat ng mga programa, darating din ang panahon ng pagtatapos. Ang announcement na tatapusin na ang show ay nagdulot ng halo-halong emosyon sa mga taga-subaybay nito, kalungkutan para sa mga loyal viewers na naging bahagi ng journey ng programa. Ngunit may pasasalamat din sa mga alaala at saya na kanilang nakuha mula rito. Sa kabila ng pagtatapos ng Sarap, Diba? Umaasa ang marami na ito ay hindi ang pagtatapos ng mga proyekto ni Carmina Villaruel at ng kanyang pamilya. Maraming fans ang umaasang muli silang makikita sa mga bagong programa o proyekto. Dala pa rin ang kanilang warm and positive energy na minahal ng publiko. May mga kumakalat na balita na ang biglaang pagtatapos ng show ni Carmina Villaruel na si Sarap, Diba? Ay di umano'y may kinalaman sa kanyang ugali. Ayon sa ilang chismis, ang desisyon na tapusin ang programa, na tumagal ng halos 10 taon sa ere, ay hindi lamang dahil sa regular na dahilan ng pagtatapos ng isang show tulad ng mababang ratings o pagbabago sa programming, kundi dahil umano sa issue ng pag-ugali ni Carmina sa set. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang mga ganitong balita ay nananatiling chismis at hindi pa napapatunayan. Walang opisyal na pahayag mula sa GV Network o kay Carmina mismo na nagpapatibay sa mga spekulasyon na ang kanyang ugali ang dahilan ng pagkakatanggal ng show. Sa katunayan, at sa tagal ng kanyang karera, bihira siyang masangkot sa anumang kontrobersya na may kaugnayan sa kanyang personal na pakikitungo sa trabaho. Ilang araw matapos ibalita ni si Willie Ong na siya ay may sarcoma o abdominal cancer, isang malalim na pagsubok sa kanyang kalusugan, dumalaw sa kanya ng personal ang host actor at dating alkalde ng Maynila, si Isko Moreno. Sa gitna ng mahigpit na laban ni Ong sa kanyang sakit, lumipad patungong Singapore si Yorme Isko, upang makipagkita at makumusta ng harapan ang kilalang cardiologist at online health personality. May tuturing na emosyonal at makahulugang ang pagkikita ng dalawa, lalo na't sila ay naging malapit na magka-partner noong 2022 presidential elections, kung saan si Willie ang tumakbo bilang vice-presidente kasama si Isko Moreno. Ang personal na pagpunta ni Yorme sa Singapore ay nagpapakita ng kanyang matibay na suporta at pagmamalasakit kay Ong, na kasalukuyang sumasailalim sa seryosong gamutan upang labanan ang kanser. Sa isang video na inilabas ni Willie sa kanyang Facebook page, makikita ang malinaw na pagbagsak ng kanyang katawan, bunga ng mga sintomas at epekto ng kanyang sakit. Sa video, inihayag ni Willie sa kanyang mga taga-suporta ang nakadidismayang balita tungkol sa tumor na natagpuan sa kanyang tiyan na kinilala bilang sarcoma. Ayon kay Ong, ang kanyang kalagayan ay nangangailangan ng agarang medikal na paggamot, kabilang na ang chemotherapy na isinagawa sa Singapore. Habang nasa Singapore, ibinahagi ni Isko Moreno sa pamamagitan ng isang Facebook post ang kanilang pagkikita. Nagkita kami kanina here in Singapore. Mahina pa and marami pang chemo sessions ang gagawin, ani Yorme, na nagbibigay din ng update sa kasalukuyang kalagayan ni Willie. Ang kanyang mensahe ay puno ng pagkalinga,
nagpapakita na ang kanyang pagbisita ay hindi lamang para sa pisikal na pagkikita kundi upang bigyan si Lee Ong ng moral at emosyonal na suporta. Bukod dito, ipinahayag din ni Yorme ang mensahe ni Doth Willie para sa mga Pilipino na patuloy na nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Ayon kay Yorme, kahit sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa malubhang sakit, hindi nakakalimutan ni Lee Ong ang kanyang tungkulin sa bayan. Message niya, na mahal daw niya mga kababayan nating Pilipino, hanggat malakas siya, hindi raw siya titigil ng pagtulong sa taong bayan at sa bansa hanggang sa dulo, dagdag ni Isko, na nagbibigay ng inspirasyon hindi lamang kay Doth Willie, kundi sa lahat ng mga tumatangkilik sa kanya. Ang ipinapakitang tapang at dedikasyon ni Willie Ong sa gitna ng kanyang laban sa cancer ay nagbibigay ng inspirasyon sa marami. Ang suporta mula sa mga kaibigan tulad ni Isko Moreno ay nagsisilbing paalala na sa oras ng kahinaan, mahalaga ang pagkakaisa at pagmamalasakit ng mga taong malapit sa atin. Ang kanilang pagkikita sa Singapore ay hindi lamang isang simpleng pakikipagkumustahan, kundi simbolo ng malalim na koneksyon at suporta na lagpas sa politika. Ano ang masasabi niyo sa issue natin today? This has been Angelo, hanggang sa susunod na balita.